with the indulgence of the chair and the members, I also take exception to what the Commodore has labeled me as being makapili. In my testimony the first time, I said I am not pro-China, I am pro-Philippines. But I'm not makapili. He labeled several people as being makapili. And ako po'y apo ng isang guerrilla. Sama sapagkat people, hindi ko naman sinabi talaga yun. Mamamatay siya because it came from you. Pero pag hindi mo sinabi at you continue to be silent, akala ng tao, sinabi mo. So that is the problem, Mr. Chair. And I think we are hearing this in order to correct the misconception and misinformation because it continues to spread. If you get the point, Commodore, Mr. Chair. Mr. Chair, again sir, kung bakit ko po hindi binawi ay dahil nalaman ko lamang po itong balita na ito na nag-spread siya nung nagpa-interview po kayo na ginagago niyo po ako. As a human being, how would I defend somebody na ginagago po ako sa public interview? Mr. Chair, kung titingnan mo yung konteksto ng pagkakasalitan, hindi ikaw ang ginagago. Ikaw ang ginagago. Ang sinasabi ko rito, let us defend our own nang hindi tayo nagiging gago o kaya nagiging emotional. It's actually hindi sa tao kung hindi yung act na halimbawa wala tayong ginawa o kaya sinabi natin. Kasi nagmumula ako, Mr. Chair, sa pagkakasabi na hindi man lang tiningnang mabuti saan ba nang galing itong narrative. Ngayon, i-explain ko nga sa iyo, Commodore, ito yung nangyari doon sa pinagsimulan na dapat nating i-educate ang ating mga kababayan. Yun ang pinagmulan nun. So it is not disservice. I do not deserve to be called a traitor just like that. Kasi ang gusto kong mangyari, lumitaw na ma-informahan natin ng tao na sa ngayon, hindi pa talaga naitatala officially yung West Philippine Sea para malaman ng tao. At yun ang kailangan natin gawin. Pagsikapan natin, pagsakitan natin, ipatala natin, Mr. Chair. Because pag napatala na natin yun at ginugel nila, talaga palang merong West Philippine Sea. Hindi lamang dahil sa nandun, gumawa na tayo ng batas. Because, Mr. Chair, that is preparatory para maipatala na nga natin Kaya lang natatagalan talaga. Ganon siguro yung proseso. So yung pong mga ibang vloggers, Commodore, hindi nila ma-recognize. Kaya example ko kanina, ginugugel, wine-waste ni Congressman Barbers, yung kalye na gawa lang ni Congressman Paduano, hindi po niya makita. So nagkakaroon ng confusion. The tendency to be misinformed proceeds from the fact na hindi pa talaga na ipatala, sir. That's the only point. Mr. Chair, ngayon, kung babalik po sa Google, Mr. YouTube, ito kumakalat, lumalakad, but you are not doing anything to control this. So, ang daming, ngayon, nagbabas sila sa akin, si Marcoleta, pro-China. Ngayon, may lumitaw na naman through your platform. Lahat po ng senador na kagrupo ni ganito, lahat po sila ay pinopondohan po ng China. Nandito ngayon. I will show it to you before you leave, sir, na lumilitaw na naman dito. So kasama po ako doon sa grupo na yon na pinipinance ng China. Ganun po So it becomes now an election misinformation that will impact on the credibility of the election. Maaring mamislead po na naman ang mga tao. Yun po yung ating gustong ayusin. Yung misconception and misinformation. Lumitaw lamang po kasi sa kawalan ng information na hindi pa po natin naipatala, Commodore. Hindi pa nakatala talaga officially. Tayo-tayo po, walang problema Kung tayo-tayo lang. Sapagkat yung bahagi na yun ng ating karagatan, may pangalan man yan o wala. Sabi ko nga sa iyo kanina, tayong dalawa ilaban natin yun hanggang sa huling patak ng ating dugo. Atin yun at walang makakapagpabago doon. Ang problema, nagkakagulo tayo because of that misconception.
Walang masamang tinapay doon, Mr. Chair. I want to explain that. Ngayon, ako nagpapasalamat ako sa iyo at sinabi mo ngayon at naliwanagan na hindi mo pala sinabi yung I am a traitor. So salamat kahit nahuli. Sabi nga natin, Mr. Chair, huli man daw at magaling, nayahabol din. Kaya lang ang problema ko ngayon, Mr. Chair, yun pong kumakalat na akala nila sinabi mo. At lumaki nga, sapagkat siguro, dahil medyo nasaktan naman ako, nakapagsalita ako ng wag nating depensa ng sariling atin na magiging emotional tayo o kaya nagpapakagago tayo. So, kaya lumaki ng lumaki dahil lamang doon. But the context, Mr. Chair, the context is gusto nating huwag gamitin ang misconception or misinformation, lalo na ng mga vloggers, sa lahat po ng bahagi o aspeto ng ating buhay. Ang West Philippine Sea ay atin, Commodore. Yes. Because this is the exclusive economic zone of the country. And there is no changing that fact. Kahit anong magbali-baligtarin natin ang mundo natin, atin ito. Kaya lang ipatala po natin yung pangalan para po hindi gamitin sa misinformation. Mr. Chair, thank you very much. Well, I think we have seen one of the ill effects of misinformation. I think everybody will agree to that. That is one of the ill effects of fake news or misinformation. Would you agree? Yes. So next time, kasi hindi ako nagbabasa kasi ng mga ganyan eh. Para hindi ako apektado. Yan ang ko. Yes, Madam Tikia. Mr. Chairman, I would just like to, with the indulgence of the chair and the members, I also take exception to what the Commodore has labeled me as being makapili. In my testimony the first time, I said I am not pro-China, I am pro-Philippines, but I'm not makapili. He labeled several people as being makapili, and ako po'y apo ng isang guerrilla. So I took offense on that and I stopped following him. Ang nangyayari ho kasi reverse ngayon eh. Pag ang tao nasa gobyerno, nililabel ka as being makapili, just like that. And you know the reason, Mr. Chairman, why he called me makapili? I had an interview with a Chinese journalist. That doesn't make me makapili. That doesn't make anyone makapili. So, wag sana po natin dadalhin yung usapan sa kune-question yung katauhan ng tao. That's why I never followed him. I used to follow him. I used to question him. But after labeling me as makapili, na hindi po, alam ng karamihan ng kaibigan ko, nag-decide na sana ako sa ibang bansa, pero umuwi ako. Pero for a man in uniform to call me makapili, that's insulting. Yun lang, sir. Any statement, Commodore? Yes, sir. The Global Times is the known propagandist of the Chinese government. If you're going to look at those personalities na in-interview ng Global Times, you're going to doubt what is the objective why such personalities are being interviewed. If you're going to look at the posts of those people who were interviewed and who gave comments about our fight in the West Philippine Sea, I think that's where I'm getting that kind of assertion. Again, this is just an opinion, but those opinion is guarded on what I have seen so far in their social media posting about how they reacted on our responses in the West Philippine Sea, about how they downplayed the level of aggression that the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard is experiencing in the West Philippine Sea, not to mention the abuses of the Chinese Coast Guard against the Filipino fishermen in Bajo de Masinloc. I am not labeling anybody as makapili unless you're going to support and toe the line for our fight in the West Philippine Sea. Ang laban po natin sa West Philippine Sea requires amplification of truth and factual narrative. Let us not distort the messaging of the Philippine government. Ang laban po ng West Philippine Sea, hindi lamang po ito laban ni Pangulong Bongbong Marcos.
laban po natin lahat ito bilang Pilipino. I agree with you, but that doesn't give you the right to label people unless you have concrete pieces of evidence. When you label people wrongly, they are committing a crime. Would you agree with that, Commodore? Yes, sir. I definitely agree. And that's why I'm looking into my social media whether I clearly identified Miss Maluti Kia as a makipili. Sir, you tagged me. That's why I stopped following you. And that was, sir, Mr. Chairman, that is one interview. I received invites for interviews, whether political, whether campaigns, and that is one. How can you label me without knowing me first? That's my point. Being makapili in your time and the time, it's something that we hold dear. We do not want to be labeled makapili. But he readily labeled me with one interview. That doesn't define me. That doesn't define my belief in the Philippines and on South China Sea. At Commodore, ang laban ho sa South China Sea, nagsimula pa yan nung unang-una pa. Mr. Chairman, hindi lang point of order, ngayon. Mr. Chairman. Sandali. Thank you, Mr. Chair. Yes. Kaya nga po, nagkakaroon ng hearing na ganito dahil nagiging problema na natin yung fake news Otherwise, this issue would not reach Congress. Ako nga,